Pati dito na kung natatandaan natin mga kapatid, nung tayo ay mga nag-asawa at tayo ay humarap sa ating, nung tayo Kristiyano pa, nung tayo nasa ano pa tayo, nakaharap tayo sa bahay ng ano tawag dito, nakalimutan ko na. Dambana. Yan. Doon tayo nakaharap at sinasabi sa atin ng pare na tinatanong ang bawat isa kung ito ba ay totoong mahal mo siya. Yun. Yan. Yun. Pagka tinanong ka ng pare, babae o Maria, handa ka bang sumama sa hirap at ginhawa kay Pedro? Ano mga sagot doon mga kapatid, no? Laging nadidinig natin doon yung yes, I do. Wow! Ano mga kapatid? Lagi yan. Kahit na anong tanong ng pare, kahit na hindi ka kaloob-looban ng pare na ano, ganun pa rin ang isasagot ng mga nakaharap sa tadhana. Ano, mga kapatid? Dambana. Yun mga kapatid, laging ganon ang sinasabi ng pare na handa ka ba sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, handa kang sumama sa iyong asawa sa hirap at ginhawa? Yes, I do. Yan. Napakasarap ng mga sumpa na yan yung talagang siguro lahat si Ate Mila sigurado yun sigurado nila siguro magdodoble yes I do pa. Maswerte tayo mga kapatid, no? Kaya yung mga time na yon na tayo ay nakaharap sa ganung bagay ay talaga namang sinasabi natin na gagampanan natin bilang tayo ay isang padre de pamilya, isang tahanang kanang ano ba yun? Kaya yun mga kapatid, no? Tayo ay masaya tayo ng mga panahon na yon dahil siyempre naharap tayo sa mga karamihan at napakilala natin sa buong baryo mo na ikaw ay talagang magmamahal. Amen mga kapatid? Kaya laging yes, I do mga kapatid, no? Buksan na, yan ang ating, yan ang ating title mga kapatid. Yan na yun. Yes, I do. Yan yun mga kapatid, no? Buksan natin kapatid dito sa Matthew 19, 5 and 6 mga kapatid, no? Ito na yung yes, I do natin. Nalalaman natin dito kung totoo bang nag-I do ka. Yan na. 5:19, 5:6 mga kapatid. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Amen mga kapatid? Kaya nga hindi sila dalawa kundi isang laman ang pagsasama, ang pinagsama niya ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Amen mga kapatid? Kaya nga tayo mga kapatid, ang ating mga mahal sa buhay, kung anuman ang mga pagsubok na dumarating sa atin, ay wala tayong karapatan, wala kang karapatan na magsabi hiwalay. Wala tayong karapatan sa bawat. Kundi ang kamatayan mo lamang ang makapaghiwalay sa tinakda na pinagsama ng ating Panginoong Jesucristo. Amen mga kapatid? Malinaw mga kapatid na sinasabi, mahal mo ba ang asawa mo? I do! I do! Yun ang maganda doon, no? Dahil iiwanan niya yung mga magulang niya, makasama ka lamang. Talagang ipagpapalit ka sa mga magulang mga kapatid. Dahil lang sa isang babae, iniwan mo yung mga mahal mo sa buhay, dahil nga doon sa pinakamamahal mo. I do. Yan, mga kapatid, no? Sabihin mo nga sa katabi mo na, mahal mo ba asawa? Parang di masabi, bakit?
Oh, di ba? Kaya, kaya, kaya dito natin malalaman mga kapatid yung sinasabi nitong I do. Ha? Tuloy natin mga kapatid ang ating basahin sa Hebrews 13:4. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag namang madungisan ang higaan, sapagkat ang mga makikiapid at ang mga mapapalo niya ay pawang mahatulan ng Diyos. Amen. Amen mga kapatid, talaga namang napakasakit man isipin kapag yung ganitong babasahin ang mababasa mo ay talaga namang gusto mong iatras na yung pag-aaral, maghanap ka ng iba, pero hindi, sinisiksik ni Lord sa iyo to. Walang magagawa. Actually ako, tapos na ang isang verse ng aking pag-aaral, yung Great Commission ng aking talaga. Yari na yun, naka-ready na yun isang araw pa. Kahapon, umabsent ako, gawa ng ito. Dahil, dahil sunod. Ito lang nga, pastor eh, kaya hindi ko alam bakit ganito, bakit laging binabago pag ako na nag-aaral. Hindi ko alam. Kaya maging marangal nawa sa lahat ng pag-aasawa at huwag namang madungisan ng higaan. Mga kapatid, no? Sapagkat ang mga makikiapid at ang mga mapagkalo niya ay pawang ahatulan ng Diyos. Kaya mga kapatid, no? Kaya yun, nung sinasabi ko, bakit kaya ganito ang mga nangyayari na ganda-ganda pa naman ng aral ko, ilang araw kong ginawa ay yung aking nauna. Pero parang hindi ako kontento mga kapatid. Sa totoo lang. Kaya kahapon, pinalitan ko, ito na yun. Hindi ko na alam, nung binabasa ko na, naku po, sabi ko, parang ako na naman to. Parang kasama na naman ako dito. Sabi ko, tawaran pa ako Lord, pero anong magagawa? Nandito na, nakayari na. Kaya sabi ko, sige. At hindi ko na ulitin Lord. Amen mga kapatid. O di ba mga kapatid, nawa maging marangal ang pagsasama. Kasi kung maayos ang isang pamilya, isa ka na sa halimbawang mga kapatid na nakikita ka ng mga mahal mo sa buhay. Amen mga kapatid? Dahil kung walang nakikita sa atin na ganon na bagay, ay wala. Hindi tayo makikitang isang ilaw na ginamit ng Panginoon kung ganon lang din ang mangyayari mga kapatid, no? Dapat ipakita natin na tayo ay talagang binago na mga kapatid. Hanggang kung ano yan ang forever na yan, magandang pagsasama sa isang mag-partner o isang mga kaibigan na mahal mo sa buhay, mga magulang. Amen mga kapatid? Hindi naman sinasabi dito yung mag-asawa, lahat yan. Lahat yung mahal natin sa buhay, mga magulang natin, sama-sama na yan, lahat na yan. Kaya mga kapatid, pero ang mga pagsubok, mga kapatid, ay hindi nawawala yan. No? Kung padadala tayo sa tukso, yan na magkakaroon ng dungis ang iyong sinasabing higaan, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, yung mga tukso na yan ay kung hindi mo mapaglalabanan, ay doon ka talagang kung saan ka nakahilig, doon ka mabubuwan. Talaga, yan, patibayan mga kapatid ng pananampalataya, patibayan ng paniniwala sa ating buhay, mga kapatid, no? Hindi lang tayo talaga lubusang madala dahil tayo ay meron na tayong banal na espiritu. Kumbaga, nakokontrol pa rin natin kahit papano, no? Pero siguro sa lakas ng udyok ng mga kalaban, yon hindi mo na makayanan minsan. Kaya nagkakaroon ka ng kasalanan. Amen mga kapatid? Kaya yung I do, kailangan natin yung talagang tibayan ang salita I do mga kapatid. Amen mga kapatid? Kaya pilitin natin na makaiwas sa mga bagay na makapagdudungis ng iyong ikasasama na tulad na nabanggit na makikiapid at pangangalod diyan mga kapatid. Amen mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, pasalamat tayo sa Diyos. Thank you Lord. Ang bawat isa sa atin ay alam na natin yung mga bagay nito mga kapatid. Ito naman ay isang paalala lang muli sa bawat isa mga kapatid, no? At alam ng bawat isa ngayon, ang lahat ng mga nandito ay yan ay alam ng bawat isa na yan mga kapatid. Kaya dito ay muli lang pinaalala sa atin ng ating Panginoon
Diyos ang mga bagay na ito, mga kapatid, no? 1 Corinthians 6:8, mga kapatid, ngunit kayo rin ang mga nagsisigawa ng kalituan at nangagdaraya, at ito'y sa mga kapatid ninyo. Amen, mga kapatid? Paano ka na magiging okay sa iyong mahal sa buhay, mga kapatid, kung ikaw mismo ay gumagawa ng kalituan? Diba, mga kapatid? Yun ang hindi natin talaga minsan maiwasan. Yung may ginagawa ka na ng kabutihan, lahat ginagawa mo na sa mga kaibigan mo, sa mahal mo sa buhay. Hindi pa rin masasabing okay lahat yung mga ginagawa mo. Meron pa rin doon na nagkakaroon minsan ng hindi maganda. Kaya yun ang paglalaban natin, mga kapatid, no? Yun ang iiwasan natin na magkaroon ng ganung bagay, mga kapatid, no? Paano na yan? Nadadala ka ba ng kanyang mga ngiti? Saya, minsan, yung natingin ka lang sa isang kapatiran o sa isang babae na kaiba, nangiti lang sa'yo, masama na iniisip mo. Brad Fernan, no? Di ba? Pag may time, iwas-iwas muna sa gano'n. Brad Fernan, no? Ayan. Talaga namang sinabi, sa Matthew 5:27, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Yan, mga kapatid, malinaw ba ang pag-uusap natin? Kaya dapat yan, tatandaan natin, mga kapatid, no? At ito naman ay, para naman sa atin lahat to. At ito naman ay salita ng Diyos. At huwag kayong titingin sa Tatay Jack. At yung salita lang ang ating kukunin, ang ating pag-aaralan, ang ating isisiksik sa ating isipan, mga kapatid, no? Dahil kung sa akin kayo makikinig sa mga salita ito, hindi lang tisod abutin natin, mga kapatid. Magkapilay-pilay tayo dyan. 1 Corinthians 6:9-10, mga kapatid. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga makikiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga makikiapid sa kapwa lalaki. Yan. Ako. Yan pa isa, mga kapatid, no? Siguro kung lalaki ka, hindi pwede na rin siguro yung babae, huwag ka naman lalalaki. Yun ang masakit doon. Sa sanglibutan yun, hindi sa atin. Yun siguro, pwede yun. Pero kung kapwa kayo lalaki, patawarin kayo ng Diyos. Hindi yan tatanggapin ng Diyos. Pero kung mag-aasawa ka ng babae, at yan naman si babae mo ay okay naman, at yan ay may basbas din ng leche sa pihit kung yan hiwalay o wala baon na o ganito, pwede yun, no? Pero kung hindi pa, isip-isip muna, mga kapatid, no? Kaya nga, mga kapatid, kung mayroon ka pang sangkap sa buhay mo na nabanggit dito, mga kapatid, hindi ka magiging honest sa iyong mahal sa buhay, sa iyong asawa, mga kapatid, at hindi kapag mamana ng kaharian ng Diyos, kapatid, sa bahas. Sabihin mo nga sa katabi mo, mga kapatid, iwas-iwas muna tayo. Mga kapatid, no? Bakit walang magsabi? Iwas-iwas muna. Iwas-iwas muna tayo, mga kapatid, sa mga tukso. Mga kapatid, no? Tuloy natin, mga kapatid. Ako na lang mag-iwas. Iwas muna tayo dyan. Sa Matthew 5:31, mga kapatid, 31-32, lapit na tayo, mga kapatid, bilis lang to. At sinabi rin naman ang sino man lalaki na inihiwalay na ang kanyang asawa ay bigyan ninyo siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Amen, mga kapatid? Mahirap din to, mga kapatid. Pag ito, binigyan mo na session yung asawa mo. Sabihin, makadalawa pa to, baka tumadlo pa to. Kasi pinayagan mo siya, di ba? Ito yung sinasabi doon. Merong kasulatan. Kasi pag ito, binigyan mo siya, dadalawa pa to. May plano to. Amen? Kaya nga ito, mga kapatid, sabi nga, ano bang version na sinabi, kung ikaw ay mag-aasawang muli, balikan mo na lang yung
tunay mong asawa. Yun na yun. Kasi ganun din, mag-aasawa ka rin. Di, balikan mo na lang yung dati mo. Di ba? No? Ayaw mo. Tatawa ka. Ayaw mo. Walang ano to, ha? May plano pa itong makadalawa, kaya ganun bigay ka ng kapit. Amen, mga kapatid? 32. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang sino mang lalaki na hiniwalay sa kanyang asawa, liban lamang kung sa pakikiapid ang dahil ay siya ang kanyang nagbibigay kadahilanan ng pangangalo niya. At ang sino mang mag-asawa sa kanya, kundi nahihiwalay siya, nagkasala ka ng pangangalo niya. Amen, mga kapatid? Doon, mga kapatid, sinasabi nga doon, di ba? Kanyang asawa, di ba, na kung meron kang ginawa, yun ang sinasabi doon. Meron kasing mag-partner, meron kasing magkaibigan. Sa kaibigan na lang, yung talagang sarado, best friend mo yan. Kasi pagka yan ay talagang close kayo ng kaibigan mo, at meron ka lang na kasamang iba, nagsiselos na yan. Yung mga ganun. Sasabihin, kaya ko rin yan. Kung ano yung ginagawa mo, kaya ko rin. Yan, parang ganun. Ito. Sa mag-asawa din, ganun din yun. Pag ang asawa may ginawa na nalaman ng isa, ay, di ako papayag ng ganyan. Ikaw lang gumagawa, kaya ko rin yan. Kaya ganun, mga kapatid, nangyayari, hindi nagiging maayos. Kaya nga, mga kapatid, yung sinasabing I do, kailangan niya, mga kapatid, ay yan ang iano natin dahil yan isinumpa natin yan sa Diyos, mga kapatid, no? Kaya nga yun, yung mga nangyayari sa buhay ng bawat isa, mga kapatid, yan siyempre, tudyok ng mga kalaban yan Kung tayo ay mahina, talagang hindi natin yan na madadaig tayo, mga kapatid. Dahil nga doon sa mga bagay na minsan yon na sabihin mo nang ikaw ay nanampalataya ka, ikaw ay ganito na ang mga ministro mo. Pero talagang dumarating pa rin sa bawat isa yung mga bagay na hindi natin maiwasan, mga kapatid. Kaya tayo ay ginagawa natin lahat para maiwasan lang ang mga bagay na ganyan na dumarating sa buhay natin, mga kapatid, no? Kaya nga, minsan ganon, ingat lang, mga kapatid, yung alam mo ng makakasama, iwas-iwas para hindi naman manatili sa isipan natin na puro ganon ang mangyayari sa atin. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya huwag tayong gagawa ng mga ganong issue, mga kapatid, para magkaroon tayo ng kapayapaan, mabuhay ng may pagmamahal. Amen, mga kapatid? Masyado tayong mga tahimik, mga kapatid, no? I do. Sabihin nga natin, I do. Para medyo, ano naman. Sa Proverbs 6:25-29, huwag mong pitahin ang kanyang kagandahan sa iyong puso. At huwag kang maghulihin. Hulihin niya ang kanyang mga talukap mata. Ayan, mga kapatid, no? Isa itong paano yung pag-beautiful eyes, yung mga ganon. Merong ganon di ba? Yung natingnan mo lang siya, nagmamagandang mata na, no? Kung naman ang nakatingin, mag-iisip ka. Siguro may ka sa akin to, no? Tititigan mo rin siya, mapaganda ka rin ng mata. Pareho kayo. Yun. Doon na kayo magkakasalang pareho. Mga kapatid, no? Yung halos na bumaliktad na mata mo sa papaganda mo ng tingin sa kanya, mga kapatid. Yun, ganun ang mangyayari. Kaya yung mga kasalanan ay hindi mawawala dahil nga doon sa hindi natin makontrol yung mga ganung bagay, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Gayon din ang sumiping sa asawa ng kanyang kapwa. Sino mang humipo ay hindi maaaring hindi parusahan, mga kapatid, no? Kaya nga, mga kapatid, yung isang hindi sinasadya na nagsasalubong ang inyong mga mata, mga kapatid, ay mag-iisip ka ng bawat isa, naisipin mo agad, siguro may gusto sa akin. Kamukha nung sinabi ko nga, yung pag nagkatinginan kayo ay masama na ang iniisip. Kung hindi ka, kung nadadaig ka pa ng sanglibutan, mga kapatid, no? Pero
Hindi mo rin alam yung kaya ka tinitingnan mga kapatid yun, baka may kailangan lang naman sa'yo. Baka gusto lang mangutang sa'yo. Kaya tinitingnan-tignan ka mga kapatid, di ba? Baka may muta. Kaya hindi mo rin masasabi, kaya huwag kagad magdidesisyon. Kung titingin-tingin sa'yo yan, mag-isip-isip ka. Baka mamaya may gusto lang sa'yo imarites eh. Di ba? Kaya dapat, ingat-ingat din sa mga ganun mga kapatid, no? Amen mga kapatid? Sa Efeso 5:3 mga kapatid, ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag malalamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. O di ba mga kapatid? Ngayon, alam na natin na kung ano ang nakakasira sa ating buhay. May mga kapatid, kaya nga ingat tayo mga kapatid, no? Bilang isang Kristiyano tayo mga kapatid ay huwag tayong padadaig na rin sa mga ganun mga kapatid, no? Tsaka alam naman natin na yun yung kung ano yung mabuti at masama na mga kapatid, no? Ingat lang tayo mga kapatid at patuloy lang tayong maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo mga kapatid, no? Sa Proverbs 12:2 mga kapatid, ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon, ngunit kanyang parurusahan ang taong may masamang katha. Mga kapatid, no? Kaya nga mga kapatid, maging tapat, maging honest tayo sa ating mga mahal sa buhay mga kapatid, no? Sa ating mga kapatid, sa ating mga lahat yun mga kapatid, sa ating mga kaibigan ay upang magtamo tayo ng lingap ng ating Diyos, mga kapatid, no? Yung tumulong ka, yung gawin mo, yung nararapat kung ikaw ay hinihinga ng iyong mga kapatid o kaibigan, mahal mo sa buhay, na bilang tulong, ay hindi naman masama mga kapatid yun, yung tumulong. Pero huwag kang gagawa, huwag kang mag-iisip na magkakaroon ng kapalit mga kapatid, no? Ang pagtulong natin ay kung puso natin gagawin yan sa ating mahal sa buhay, sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang. Amen mga kapatid? Kaya nga yun ang sinasabi doon mga kapatid, no? Kaya maging tapat tayo mga kapatid. At malapit na ulit tayo mga kapatid sa Proverbs 15:3 mga kapatid. Ang mata ng Panginoon nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, maayos ka perdi, no? Kahit saan tayo magpunta, natatanaw tayo ng Diyos, no? Kahit saan ka man, maloko mo man ang kapatid mo, ang kapwa mo, na ikaw ay isang diretso, wala kang ginagawang masama, pero ang mata ng Diyos hindi na ihiwalay sa iyo mga kapatid. Laging nakabantayan sa atin mga kapatid, no? Kaya nga tayo, thank you Lord. At mga bagay naman na yan ay naiiwasan naman natin mga kapatid, no? Kaya yun lang yan mga kapatid, sa tulad natin yung binibigay sa atin ng ministro ng ating Panginoon, ng ating pastor, yung pana natin para doon na lang tayo mag-focus mga kapatid, no? Huwag na yung mga iba pang bagay na magkakaroon ng dungis. Ang lahat ng ating mga ginagawa ay magbabaliwala lahat mga kapatid. Sayang mga pinagpapagala natin, no? Kaya mga kapatid, doon tayo magkakaroon ng hindi maayos na relasyon sa ating Panginoon. Unang-una nga, yung mga ganon, sa tagal na natin nananampalataya, matagal na tayo nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Yun, minsan talaga yung mga pagsubok, yung mga tukso, hindi nawawala yan, pero yan, paglalabanan, naiiwasan yan mga kapatid, no? Kaya nga tayo ay binibigyan, tinuturuan tayo ng halaman ng Diyos para maiwasan natin yung mga bagay na ganon, na hindi na muli natin uulitin at huwag na natin muling lilingunin kung saan man tayo nanggaling mga kapatid. Ay yun ay tapos na yun, ay i-focus natin yung pang-kasalukuyan ngayon na ibinibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng mga kaalaman mga kapatid, no? Nawa mga kapatid, tayong lahat ay maging patuloy, gampanan natin ang ministro na ibinibigay sa atin ng Panginoong Jesus upang tayo ay makapagbigay din naman sa mga ating mahal sa buhay, ma-share natin ang ating natututunan sa ating pag-aaral, sa ating pagtitipon mga kapatid, no? Maibigay natin lahat yan sa tao na nangangailangan din ng salita ng ating Panginoong
Jesus, mga kapatid, no? Kaya lahat tayo, mga kapatid, ay patuloy tayong mag-aral, magsaliksik ng salita ng Diyos para ito ang magiging gabay din natin to, magiging armas natin. Saan man tayo nandoon, ay hindi tayo nangangamba. At ito ang gagamitin natin, ang salita ng ating Panginoong Jesus. Amen, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, tayo lahat ay magpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng binibigay niya sa atin na pagmamahal, mga proteksyon sa bawat isa sa atin, sa mahal natin sa mahal natin na mga mahal natin sa buhay, mga kapatid. Yan ay hindi pinababayaan ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, no? At dadako tayo dito, mga kapatid, sa conclusion na tayo, mga kapatid, no? At ito ay mabasa natin sa 1 Corinthians 10:13, mga kapatid. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong magtitiis ng tao, dapat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa iyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilad upang ito'y inyong matiis. Kaya nga yan ang mga kapatid na sinasabi ko kanina, lahat ng dumarating na pagtukso, mga pagsubok sa bawat isa sa atin ay maiiwasan natin yan kung gagawin natin, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Sinabi rin dito sa Roma 5:8, mga kapatid, dapat pinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Amen, mga kapatid. Pero yan, mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagsakripisyo bilang sa ating lahat, sa lahat ng ating mga kasalanan. Siya ang nagdusya, siya ang nagtiis, siya ang lahat na gumawa ng paraan para tayo ay maiyahon lang sa lusak ng kasalanan, mga kapatid. Kaya, thank you, Lord. At lahat tayo ay kinuha ng Diyos, pinili tayo. Amen. Para tayo maging liwanag sa lahat ng mga nakakakita sa atin. Di tulad ng iba sa araw na to, sa oras na to, nandyan lang sila sa mga pag-alagala ng mga kapatid. Tayo, piling natin ng Diyos. Mga kapatid, pasalamat tayo. At tayo ay hinirang pa ng Diyos. Sa dami rin nating mga kasalanan na ginawa, mga kapatid, pinatawad pa rin tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Hindi niya tayo iniiwan. Ganun din, mga kapatid, ang mahal natin sa buhay. Nandiyan ang Panginoon. Siya ang gumagawa ng lahat. Siya ang nagbibigay sa atin lahat ng ating pangailangan, lahat ng mga pabor na kailangan natin ay binibigay sa atin, mga kapatid. Kaya ay mga gawang liko, mga kapatid, ay nahon na nating babalikan, mga kapatid. Dahil yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin, unang kabayaran. Mahirap na yung kapatid. Magsasalita ka ng salita ng Diyos na wala ka rin kasalanan ng buhay. Lahat tayong mga kapatid ay may pagkakamali. Ganun pa rin tayo kamahal ng Panginoon. Ganun na tayo pinababayaan, mga kapatid. Ang inyong lingkod, mga kapatid, ay talaga tunay rin nagpapasalamat sa Diyos. Ay hindi rin ako pinababayaan. Kahit minsan nagkakamali, nagkakasala, mga kapatid. Nandiyan pa rin ang Panginoon sa buhay ko, mga kapatid. Kaya yun na lang din po, salamat ko sa Kanya. Hindi rin niya ako pinababayaan.
Kaya thank you Lord sa lahat ng mga pagmamahal sa bawat isa sa amin dito, mga kapatid ko sa FOJC, sa aming mga kanya-kanyang pamilya sa Pilipinas. Nandiyan ka pa rin sa buhay namin, O Lord. Salamat sa lahat, O Lord, ng biyaya mo na ibinibigay sa amin. Kaya mga kapatid, lahat tayo, magpapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga ginagawa nila sa atin. Ang last verse natin mga kapatid, 2 Corinthians 5:17, mga kapatid, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siyang bagong nilalang. Ang mga dating bagay na nagsilipas na, narito sila yung naging bago. Amen mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, yung mga nakaraan, mga nagdaan na sa buhay natin, huwag na natin yan lilingunin, huwag na natin yan babalik-balikan pa. Tayo mga kapatid ay bagong nilalang na. Kaya nga pinihisan na tayo ng bago ng ating Panginoon mga kapatid. Kaya nga yung sinasabi natin, I do, yan eh, huwag natin kalimutan mga kapatid. Amen. Yung pagtanggap natin ng ministro sa ating Panginoon, I do. Gagawin ko yan. Di ba? Kaya nga yung binibigay na aral sa atin ng ating Panginoon, yung ating mga ministro, mga kapatid, ginagampanan natin yan. Hindi yan po pwedeng ipapasa mo kung kanina-kanina mga kapatid. Kung kaya mo rin ang gawin mo. Kung hindi lang emergency o ano, gawin mo yan. Dahil yan, binigay sa iyo ng Diyos yan, mga kapatid. Yan, hindi mo na maibabalik. Hindi mo na yan mababawi. Kaya nga, lahat ng pinagagawa sa atin, yes, I do Lord. Gagawin ko yan. Ganon, mga kapatid. Yung pagdating ng ating pagtitipon, mga kapatid, isa pa yan na gusto ng Panginoon kung saan man tayo dako, nandun siya mga kapatid. Yung ating pagtitipon sa ating prayer meeting, sa ating Bible study online mga kapatid. Kailangan natin nandoon tayo kung meron lang tayong oras mga kapatid to. Dapat nandiyan tayo, hindi tayo naghiwa-hiwalay, sama-sama tayo. Yan ang gusto ni Lord mga kapatid, yung pagtitipon. Eh nandiyan tayo lahat mga kapatid. Yung merong oras, mga kapatid. Alam naman natin yung iba busy rin sa kanilang mga trabaho. Wala silang oras sa ganon. Alam naman ni Lord yun. Pero yung gagawa ka lang ng dahilan, nasa part-time ka pala, paano yun? Paano masasabi mo kay Lord na ikaw ay may trabaho, ikaw ay may ganito, wala naman tayong idea sa Diyos. Saan banda ko yung nakatanaw sa atin yan, nakikita tayo lahat ng ginagawa namin na kapatid. Thank you Lord sa bawat isa sa atin nandito ngayon na nawa ay meron tayong baong-baon sa pag-uwi natin sa araw nito na salita ng ating Panginoon. May mga kapatid at ma-share natin ito sa mga kaibigan natin at makita ang talagang iwanag sa bawat isa sa ating mga kapatid, no? Yung makita nila na talaga kahit di mo yan ayain at pag nakita kang ikaw ay nagpapatuloy, sila mismo magsasabi sa iyo na binago ka nito. Thank you Lord sa buhay ng bawat isa ngayon nandito. Salamat sa lahat ng mga kapatid ko na nakinig sa online. Salamat sa inyo mga kapatid. Nawa ay meron tayong natutunan sa oras nito. Tumayo tayo mga kapatid.